Pinababantayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon sa Isabela at Aurora kasunod ng pananalasa ng bagyong Nika. Pinatitiyak din niyang hindi magiging problema ang mga rescue equipment at relief goods. Lalo't sa mga lalawigan na yan, maraming puno at poste ang humambalang sa mga kalsada. Mula sa Kasiguran Aurora, may live report si Darlene Kai. Darlene? Ato mula pa rin kuryente at pahirapan pa rin yung linya ng komunikasyon dito sa ilang lugar dito sa Aurora, partikular sa kinatatayuan ko sa Kasiguran. Dahil pa rin yan sa tindi ng pinsala na idinulot ng paghagupit ng bagyong Nika dito. Buong araw na malakas ang hangin at ulan sa Kasiguran Aurora dahil sa bagyong Nika. Mga puno dito sa likuran ko, nagtutumbahan na, pati na lahat ng pwedeng liparin, nililipa dito sa labas, kaya talagang napakadelikadong lumabas. Nagtumbahan ang mga puno. Napuruhan din ang ilang paaralan. Natulak na yung bahagi ng bubong nitong covered court ng Kasiguran Central School. Kanina, bago kami sumulong dito, ay buo pa yan. Pati yung mga ilang upuan at lamesa dito, nagtumbahan na rin. Sa ilang lugar, hanggang tuhod na ang baha. Pahirapan naman ang pagpasok sa bayan ng Dilasag kung saan naglandfall ang bagyong Nika kaninang umaga. Humambalang kasi ang mga puno at poste. Nawasak at binahari ng ilang kubo. Kala ko baka mababagsakan ako ng kahoy dyan. Hinahinayang kami sa yung mga gamit ko at basa na. Sa tabing dagat, hindi rin kumakalma ang mga alon kaya mahigpit ang pagbabantay sa banta ng storm surge. Sa iba pang lugar sa probinsya, sa pilitan ng paglikas sa mga residenteng aabot sa mahigit 5,000. Pagtitiyak ng PDRRMO, sapat pa ang kanilang supply ng relief packs para sa lahat ng apektadong residente. Naka-red alert din ang PDRRMO Isabela. Sa bayan ng Nagilian, walang tigil ang pag-ulan. Sa lakas ng hangin, muntik tamaan ng tinangay na tent ang isang van. Halos zero visibility naman sa Cauayan City. May mga yerong halos liparin sa Alicia. May mga tumagilid pang poste ng kuryente at isang rider ang sumemplang. Sa bayan ng Etiague, bahagyang umangat ang bubong ng Emergency Operations Center ng MDRRMO. Naglagay na muna ng modular tents para sa evacuees na nasa isang covered court. Nagmisulang ilog naman ang bahagi ng Barangay Nara. Dahil hindi madaanan ang Nara Bridge, isolated ang 8 iba pang barangay. Umapaw na ang pinakanawan di Tumawini River sa bayan ng Tumawini. Balik evacuation center ang ilang taga-Tuguegarao City na lumikas noong bagyong Marce. Natatakot lang ako sa totoo lang dun sa typhoon fatigue na tinatawag nila na baka ang mga tao kaka-ready, mapagod na, no, biglang mag-relax. Ayon sa forecast ng Pag-asa, bukod sa bagyong Nika, posible na rin pumasok bukas sa PAR ang isa pang bagyo na tatawaging bagyong Ophel. Susundan pa yan ng isa pang bagyo na kung sakaling matuloy ay papangalanan na namang bagyong Pepito. Atong balik tayo dito sa Aurora. Tinututukan ngayon ng probinsya yung relief at clearing operations pero nananatili raw silang naka-alerto para sa mga paparating pang bagyo. Yan yung latest mula rito sa Aurora. Balik sa'yo, Atong. Maraming salamat, Darlene Kai.